Greetings, my name is Aranjan M. Lumban. It's my daily devotion for today. This is based upon the video series of Pastor Russell Campos 365 Daily Devotion. And our topic for today is Excellence Aim High for the Most High. Our scripture is Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So let's begin with our first teaching. The command was directed to slaves. So yung ito na malalaman mo talaga yung Lordship of Christ over all things, di ba? Ito yung pinaka-main name dito. Lordship of Christ over all things, over aspects of all life. And slaves, ano ba yung definition ng slaves? Slaves, ito yung mga tao na nagtatrabaho or yung mga gumagawa ng mga gawaing bahay usually back then, yung pwedeng utos-utusan. So yung naglilinis, nagluluto, yung nag-scrub ng floors, yung naglilinis ng banyo, kahit ano pa man yun. Na we do, or rather as slaves they have to do all things na as if na pinapanood sila ng master nila, as if pinapanood sila ng Panginoon, so that they're able to do their best. The Bible teaches us talaga, mapansin mo dito na Bible teaches us how to be a good husband, how to be a good sister, how to be a good brother, how to be a good sibling, lahat, how to be a good friend, lover, student, lahat yan tinuturo ng Biblia, na pati dito makikita natin even as a slave, even as a worker. The Bible teaches us how to be an excellent worker, excellent husband, excellent wife. In all walks of life, in all aspects of life, the Bible teaches us how to be an excellent in all ways as a way of worship to God, no? So any household chores, do it for God. Yun yung yun yung simple form na any household chores, do it for God. Ordinary work na ginagawa mo, paghuhugas ng pinggan, paglilinis, pagtitiklop ng mga damit, paglalaba, lahat yan. Do it all in excellence. Do it all in the name of God. Do not cut corners. Do it wholeheartedly. Na do it in the excellence na yung wholeheartedly, as you know, God values it. May malaking halaga ng binibigyan na halaga ng Panginoon sa pag ginagawa mo talaga ng bukal sa loob mo, bukal sa kalooban mo, sincere and wholeheartedly yung isang bagay na ginagawa mo sa pinakamainam, pinakamabuti na paraan na para i-praise mo yung niya, praise Him, no? So, God values excellence and sincerity. Makikita talaga natin sa verse dito na, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Isipin mo yan, na God values all things, even the small things. Now, when you work, you have to work at it with all your heart as you're doing this for the glory of God. Na applicable to sa kahit anong bagay, na kahit ikaw ang boss, na kahit anong ginagawa mo, simple or complicated, sa lahat ng kahit anong bagay, applicable to. All aspects, all areas, or all expertise in life. So, do your best. And kasi as God values excellence and sincerity, na do not cut corners, do what's right. Gawin mo, maging tapat ka sa dapat talagang gawin mo talaga. No? So, bukal sa kalooban, you are not serving humans, you are serving the Lord. So, do your best. Act as you are basically working hard, doing your best as a sacrifice. You're doing as a sacrifice, as worship to God, na ginagawa mo lahat dahil para sa Kanya talaga to. And as para sa Kanya to, you are doing your best. So, let's move on to the number 3. God is the boss of all bosses, diba? So, applicable talaga to sa kahit anumang position mo. Higher position, lower position, everywhere. But let's focus on the higher position na even if you're the highest, president, CEO, prime minister of the country, lahat yan. Na we are all under the authority of God. Na yung position na yung position mo, na kung nasaan ka ngayon, binigay yan ng Panginoon sa iyo. Pinagkaloob yan sa iyo na kahit kinuha mo yan sa maling paraan, pinagkaloob pa rin yun sa iyo dahil God has the authority for you to not be able to even touch that position. He allowed you. Why? So that you may be able to serve Him in excellence and in sincerity. God is the boss of all bosses. So lahat ng ginagawa natin, or rather kahit nasa pinakatuktok na, madalas kasi pag naisip natin, pag nasa highest position ka na, wala ka ng kailangan tanong, ikaw na lang yung kakausapin mo na, anong gagawin ko? Ikaw na lang magde-decide. When you're at that position na ikaw, yung decision mo yung lang yung nagmahalaga, na you're the last word, remember, pati doon you answer to God, as God is the boss of all bosses. Na
Pati ikaw, you have to do all things in excellence, in sincerity, as best as to your capability as you are serving God. You think you are serving yourself, mali yan. You are serving God as He placed you in that position. Hindi mo maaabot yan kung hindi ka pinayagan, kung di bumuo ng plano ang Panginoon para sa iyo. Para makamit mo yung position niyan o yung pangarap mo na iyon. Let's move on to our application. Sincerity, work wholeheartedly. This is simple, no? Work wholeheartedly. Na kahit sa mga simpleng bagay. Ito yung maganda dito, no? Kahit sa mga simpleng bagay talaga na we are being rewarded by God. Isipin mo sa simpleng paghugas ng pinggan na you do it to the best of your capability. You are rewarded. You inherit a reward based on how excellent, no? How much effort you put in order to glorify the name of God. Ang galing. Isipin mo sa simpleng pagwalis, may reward ka na. May ganun ba? That's a dream come true in this world. And it is a real dream. It is a reality. So, kaya natin na sincerity, work wholeheartedly. You are rewarded. You are blessed. And in that sense na, pag ginagawa mo yung best mo para sa Panginoon, yun yung kailangan mo talagang unahin. You have to do your best. And when you do your best, you are rewarded. Yun lang. So, next is worship. Aim for the Most High. Nakakala natin yung pinaka-worship is pag through prayer. Pwede lang only through prayer, only through worship na talaga mismo lang yung pagkakanta, devotion. Hindi. May type of worship na nagagawa natin sa araw-araw na accessible sa lahat. Applicable sa lahat din. Na aiming for the Most High. Being excellent, doing your best. Aiming for the Most High na pwede mong magawa. Pinaka magandang produkto o bunga na magagawa mo para sa glory of God, no? For the glory of God talaga, sa Panginoon natin. Na that is worship in itself. Parang sacrifice mo to. Na it is a sacrifice na you give the best of your capabilities to God. Kagaya ng old sacrifices, you give the best of your lamb, yung vegetables, yung dapat kain, kung binigay niyo yun, dapat has to be of the best. Any walk of life. Worship, it becomes worship when you do your best wholeheartedly and you aim for the Most High as you are working under the Most High. It becomes worship. So, excellence. Embrace excellence as a lifestyle. As Christians, yung aim talaga natin ay mag-change to become like Christ. And Christ is excellence embodied, no? Christ is excellent in all aspects of life. Kaya, we also must conform to the ideal rather, na kailangan natin maging excellent in spiritual, in work, gawaing bahay, all things. Embrace excellence as a lifestyle na. Kung kaya mo mag-improve, improve. Lastly, discussion. What is the importance of embracing excellence as a lifestyle? Yung importance nito, like, I will discuss it in the practical sense na when you embrace excellence talaga, na pag ginagawa mo ang best mo para sa Panginoon, saan ba ito patungo? Definitely success. Ginagawa mo nga yung best mo eh. Kung ano man yung pwede magawa, posibleng magawa, na pwedeng mangyari na pag ginawa mo to, may mag-iiba ng onte, na kahit onting-onte. It will become the best outcome. Even the smallest things, you look at that, or you focus on even the smallest things, na para gumanda yung outcome, it becomes the best. Pag ganun yung ginagawa mo, in all things, in all aspects, in work, in church, in relationship, success. Simple as that. Spiritually, physically, everywhere. When you do not cut corners, when you do your best, you study it, you study it, you gain more knowledge, you put it into practice. You do your best, you worship God through your hard work. Success. That's simple as that. And other than that, yung spiritual importance naman is you're doing it for the glory of God. Na this is not a simple na makukuha mo lang yung success kasi gusto mo lang. You have to do your best lang. Just for the sake of success. Na in this importance is shown na ginagawa natin yung best natin for our Lord God, no? Para sa Panginoon. Na byproduct lang yun sa ginagawa natin talaga. Yun yung byproduct of serving God to the fullest. That is the importance of embracing excellence as a lifestyle. So yun lang, kung may nakakinig, kung may nakaintindi, salamat sa pakikinig and mabuhay.